ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano natin masasabi na ang turing natin sa isang taong hindi natin kaano-ano ay higit pa sa kadugo? Marahil ay masasagot ang tanong na yan kapag nandun na tayo sa sitwasyon. Kaya nga ang makakasagot ng tanong ay ang taong nakaranas ng magturing ng kapwa ng higit pa sa kadugo. Si Benny na isang taong may pangarap at handang gawin ang lahat para lang matupad ang inaasam na magandang bukas. Titiisin niya ang lahat ng panlalait para lamang sa pangarap. Papatunayan niya din na hindi hadlang ang anumang kapintasan para mahalin at magmahal. Samahan natin ang ating kabarangay na si Benny sa pagbabahagi ng kanyang natatanging kwento. Pakinggan natin ang istorya na hindi lang para sa sarili ang sakripisyo, kundi para din sa pamilya at sa ibang tao. Dito lang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Ako po si Benny, Tubong, Quezon. 22 years old na po sa kasalukuyan. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento dahil baka kapulutan din naman ng aral ng inyong mga tagapakinig. Nangyari po ang kwento 2 taon na ang nakakalipas. Noong mamasukan ako bilang isang boy o kasambahay sa bahay ng isang binatang may kaya sa buhay. Mayaman po ang mga magulang niya kaya masasabi kong swerte siya. Siya po si Sir Cedric, 23 years old na po siya noong panahon na yon. Papa Dudut, may kayabangan po si Sir Cedric. Ayoko man sabihin pero kailangan para mas makilala ninyo siya ng mas mabuti. Makasarili po siya. Wala siyang pakialam sa iba. Lalo na kung alam niyang nakakahigit siya. Papa Dudut, para naman po sa parehas ay inaamin ko din na hindi po ako gwapo. Sa madaling salita ay pangit po ako. Tanggap ko naman po. Hindi po matangos ang ilong ko, may kalakihan ang mata at maitim po ako. Pero ang pagkakaitim ko po ay dahil sa bilad sa araw. Kasi sa probinsya ay pagsasaka po ang naging trabaho ko para makapag-aral ako. Papa Dudut, dahil po sa itsura ko ay laging pinapaalala ni Sir Cedric ang itsura ko. Ginagawa niyang katatawanan ang itsura ko. Pero hindi ko na lamang po pinapansin. Nakapagtrabaho po pala ako sa kanya dahil sa tulong ng isang kababayan. Ang kilala po ng kababayan ko ay ang mga magulang ni Sir Cedric. Kaya sila balang kumuha sa akin para makatulong kay Sir Cedric. Kaya ang mga magulang po ni Sir Cedric ang nagpapasweldo sa akin. Hindi ko naman po akalain na gano'n ang aabutan ko na ugali ng paglilingkuran ko. My girlfriend po si Sir Cedric, siya naman po si Ma'am Joy, 22 years old siya noong panahon na yon. Kabaliktaran ni Sir Cedric si Ma'am Joy. Kasi kung gaano kamakasarili si Sir Cedric ay siya namang napaka makatao ni Ma'am Joy. Makikita ni Ma'am Joy kung paano ako tratuhin ni Sir Cedric at parati silang nagtatalo kapag sinasaway ni Ma'am Joy si Sir Cedric. Hindi ka pa tapos dyan? Sir, kakasimula ko pa lang po. Ha? Anong oras ka ba nagising? Kanina pa pong 4:00, sir. 4:00 ka nagising, hindi ka pa nakakapaglinis ng bahay? Sir, pinauna niyo po na linisin ko yung kotse. Nangangatwirang ka pa? Hindi naman po, sir. Pagkatapos mo maglinis dyan, may papalinis ako sa'yo. Ano po yun, sir? Linisin mo yung itsura mo.
O bakit tumahimik ka? Nagagalit ka? Hindi po. Hindi? Bakit ganyan itsura mo? Ay, sandali. Ganyan na nga pala talaga itsura mo. Excuse po, sir. Bastos ka! Kinakausap ka pa, alis ka? Sorry po. Maghain ka na ng almusal. Opo. Ay, mamaya na pala. Gusto ko muna makita na malinis yan. Opo. O anong ginagawa mo sa sahig? Po? Nililinis po. Hindi naman yung sahig ang pinalilinis ko eh. Yang mukha mo. Parang ang dumi. Parang mas malinis pa yung trash can. O ano? Napipikong ka na? Hindi po. Teka nga. Mag-usap tayo na masinsinan. Okay? Opo. Tatanungin kita, gusto ko magsabi ka ng totoo ah. Opo. Pag inaasar ba kita, napipikong ka? Hindi po. Yung totoo. Hindi po. Hoy, binibigyan na kita ng pagkakataon para masabi yung gusto mo. Hindi po talaga. Umamin ka na. Baka mainis pa ako sa pagsisinungaling mo. Hindi naman po sa napipikon. Hindi ka napipikon. Eh ano? Sumasama lang po ang loob. Pag binibiro kita, sumasama loob mo? Hindi naman po ganun kaseryoso kasi nawawala naman din po agad. Pero sumasama nga loob mo. Sandali lang po tapos wala na. Okay, so sumasama loob mo pag binibiro kita. Eh kung umalis ka na lang kaya dito? Sir? Kung sumasama pala loob mo, bakit ka pa magtatagal dito? Pwede ka nang umalis. Marami kami makukuha na kapalit mo. Madali kang palitan. Sir, hindi naman po sa ganun. Kasasabi mo lang na sumasama yung loob mo pag binibiro kita eh. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi. Ano ba, ginagago mo ba ako? Pinagmumukha mo akong tanga. Hindi, sir. Di na, tigilan mo na yan. Umalis ka na. Sir, wag naman po. Kailangan ko po tong trabaho. Pwes para sabihin ko sa'yo, hindi ka kailangan dito. Masyado kang pa-importante. Hindi po, sir. Please po, wag niyo akong tanggalin. Gusto mo ba sabihin ko to kina mami at daddy? Ha? Sir, wag po. Ayoko po munang bumalik sa amin. Kailangan ko pong makaipon. Ah, ganon, ginagatasan mo lang kami. Hindi po, sir. Umayos ka? Opo. Madinig ko pa na sumasama loob mo, nagagalit ka o napipikon ka. Bukas na bukas ang pinto namin para umalis ka. Hindi po, sir. Hindi na po mangyayari yun. Maganda yung ganyan. Mabuti yung nagkakaintindihan tayo. Tandaan mo ha, amo mo ko. Alipin ka lang dito. Ha? Opo. May papapalitan ako sa'yo. Palitan mo agad. Naiinis ako pag nakikita ko eh. Opo, sir. Ano po yun? Palitan mo yung pagmumukha mo. Saksakan ng pangit eh. O bakit di ka tumatawa? Napipikong ka? Hindi po. Tumawa ka. Pagtawanan mo yung sarili mo. Tumawa ka sabi. Opo. Tanga-tanga ka. Papadudot, normal na po sa buhay ko ang ganunin ako ni Sir Cedric mula nang pumasok ako sa kanya bilang kasambahay. Pero wala po akong magawa dahil hindi ko po alam kung makakahanap ako ng kapalit na trabaho kapag pinaalis ako ni Sir Cedric. Kailangan ko po ang trabaho para makaipon. May pinag-iipunan po kasi ako, Papadudot. Hindi lang po sa bahay, nagtatapos ang panlalait sa akin ni Sir Cedric. Madalas ay sinasama niya ako kapag namimili para may taga-bitbit siya. Kahit sa harap ng ibang tao ay ginagawa niya akong katatawanan. May mga ilan na natatawa na lamang sa mga sinasabi ni Sir Cedric, pero ang karamihan ay nakikita ko na mas naiinis kay Sir Cedric dahil sa ginagawa sa akin. Kaya yun, mga ganong reaksyon po ang nagpapalakas sa loob ko para magtiis pa ng kaunti hanggang makaipon lang. Papadudot, isa po pala ay hindi lang si Sir Cedric ang nanlalait sa akin at ginagawa akong katatawanan dahil na-adapt na din ng mga kaibigan niya ang ginagawa ni Sir. Kaya pati ang mga kaibigan niya ay nilalait, pinagtatawanan at ginagawa nila akong katatawanan. Si Ma'am Joy, pag nakikitang gano'n ay hindi man lang direktang pinagtatanggol niya ako, ay sinasabihan niya naman ng mga ito na huwag ganonin ako. Pero pinapalakas ni Sir Cedric ang loob nila. Binibigyan niya ng go signal ang mga kaibigan niya para laitin pa ako. Lalo na kapag pinagtatanggol na ako ni Ma'am Joy. Pwede ba tayo mag-usap? Mamaya na, may bisita pa sa labas eh. Sandali lang, may sasabihin lang ako. Sige, pakikinggan ko yan, pero mamaya na. Cedric,
Ano ba yun? Pwede bang kausapin mo muna ako? Magkausap na nga tayo eh. Mamaya pwede pa tayo mag-usap ng mas mahaba, okay? Sumalyoso ka nga. Ano? Ba't napunta sa pagsiseryoso? Importante yung pag-uusapan natin. Gaano ba ka-importante yan? Bakit ka ba nagmamadali? Anong klaseng tanong ba yan? Ba't ako nagmamadali? Yung timing mo rin kasi, ang galing eh. Bakit ka nga nagmamadali? Nakalimutan mo ba na nandito sa bahay yung mga tropa ko? Hayaan mo na muna yung mga bisita sa labas. Maayos naman sila dun. Minsan lang dumalaw yung mga tropa ko dito. Minsan dumalaw pero araw-araw naman kayong gumigimik. Iba yun. Iba yung nandito kami sa bahay. Oo, iba nga. Kitang-kita ko ang pagkakaiba. Ano pinagsasabi mo? Iba sa labas? Kasi wala kayong taong ginagawang katatawanan. Ano? Huwag kunwari hindi alam. Diretsuhin mo na nga ako. Yung ginagawa mo kay Benny. Tapos pati mga kaibigan mo binigyan mo pa ng basbas mo para laitin si Benny. O bakit? Nakakatawa naman, di ba? Nakakatawa. Natatawa kayo sa panlalait ng ibang tao? Ay, tao ba si Benny? Cedric, ano ka ba? Nakakatawa kasi yung itsura ni Benny. Kung kayo kaya ang laitin, matatawa ka pa rin ba? Ba't nila ako pagtatawanan? Wala naman silang mailalait sa akin. Nung nilait ka no, maasa ka lang sa pera ng mga magulang mo. Hindi ba napikon ka? Mga siraulo kasi yung mga yon. Mga inggitero, palibhasa, mga mahihirap. Kalimutan mo na yan. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Yung ginagawa niyo magbabarkada kay Benny, tigilan niyo na. Ba't ba sobra yung concern mo sa pangit na yon? Hindi pangit si Benny. Kung hindi siya pangit, ano siya? Maligno? Hindi pangit si Benny. Yung pagkaitim niya sapat lang, kulay Pilipino. Yung mata niya malaki pero bilog, kaya magandang tignan. At yung ilong niya hindi ganun katangos pero hindi siya pango. Teka nga lang, nakakahalata na ako ah. Bakit mo ba siya pinagtatanggol? Hindi ko siya pinagtatanggol. Sinasabi ko lang ang totoo. Sandali. May gusto ka kay Benny, no? Ano? Uy, namumula! May gusto ka nga kay Benny! Oo! Ano? Oo! Linawin mo nga, anong oo? May gusto ako kay Benny. Ano sabi mo? Oh, napahiya ka? Huwag mo akong binibiro ng ganyan, Joy ah. Nakakainis yung napapahiya, di ba? Kaya sana isipin mo din ang pamamahiya mo sa iba. Hindi magandang biro yung sinabi mo. At ang panglalait sa ibang tao, magandang biro. Bakit ba pabor na pabor ka dun sa pangit na yun? Ano ba pinakain sa'yo nun? Wala akong pinapaboran. Inaayos ko ang mali. Alam mo kung ano yung mali? Yung pakikialam mo. Kung ayaw mong matawa, edi tumahimik ka na lang. Cedric, ano ka ba naman? Para namang wala ka napulot sa mga sinabi ko. Huwag mo na lang kasi kami pinakikialaman kung saan kami maligaya. Maligaya kayo sa pangmamaliit sa ibang tao? Oo! Anong klaseng ugali meron kayo? Alam mo, ayoko masira yung araw ko ha. Kaya tigilan mo na ako. Cedric naman. Kung gusto mo, matulog ka na. Huwag kang haharap sa mga tropa ko ng ganyan ka ha. Cedric! Pumasok ka na dun sa kwarto. Huwag kang lalabas dun. Naintindihan mo? Babalik na ako sa mga tropa ko. Cedric! Papa Dudut, hindi ko po ugali ang makinig sa usapan ng iba. Pero aksidente pong nandun ako sa likod nang marinig kong nagtatalo sina Sir Cedric at Ma'am Joy sa kusina at pinagtatalunan nila ay ang ginagawa sa akin ni Sir Cedric at ng mga kaibigan niya. Sobra ang pasasalamat ko kay Ma'am Joy sa ginawa niyang pagtatanggol sa akin. Pero nang marinig ko na hindi naman natauhan si Sir Cedric ay natakot po ako. Dahil siguradong mas pag-iinitan niya na naman ako. Ilang sandali lang ay naramdaman ko na ang galit ni Sir Cedric dahil sa usapan nila ni Ma'am Joy. Tinawag niya ako at pinaupo sa gitna. Ginawa nila akong pulutan. Lahat ng klase ng panlalait ay sinabi nila sa akin at pinagtatawanan nila ako habang nasa gitna. Tinis ko ng sobra, masakit pero wala akong magagawa kundi ang lunukin ang lahat ng panlalait nila. Pero isa sa mga kaibigan ni Sir Cedric ang sosobra sa panglalait sa akin kasi aabot siya sa pananakit. Bigla niya akong binatukan at masakit po yun, Papa Dudut, kaya ang reaksyon ko ay mahahawi ko ang kamay niya. Hindi ko po sinasadyang napalakas pala ang paghawi ko at nasaktan ang kaibigan ni Sir Cedric. Kaya galit na galit si Sir sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, sa sobrang galit ni Sir Cedric sa akin ay itutulak niya ako. Halos masubsob ako sa sahig at mabuti na lamang
at naitukod ko ang kamay ko. Malakas ang pagkakabagsak ko at masakit ang kamay at dibdib ko at nakita ni Ma'am Joy kung papaano ako itinulak ni Sir Cedric. Kaya nagmamadali itong lumapit sa akin para sana tulungan ako. Pero bigla siyang hahablutin ni Sir Cedric para ilayo sa akin. Mapapalakas ang hablot sa kanya kaya si Ma'am Joy naman ang ma-off balance at matutumba ito. Kaya mapapatayo ako ng mabilis para alalayan din patayo si Ma'am Joy. Hindi pa ako nakakalapit ay bigla akong kinuwelyuhan ni Sir Cedric at kinaladkad papunta sa kwarto ko. Inakot niya ang mga damit ko na mabibitbit niya. Saka ako uling hinatak palabas. Itinulak niya ako palabas ng gate at hinagis lahat ng nabitbit niyang damit ko sa kalye. Sa kanya sinabi na lumayas daw ako. Papadudot, hindi ko na napigilan kaya naiyak na po ako. Habang umiiyak po ako ay dinig na dinig ko pa din ang tawanan ng mga kaibigan ni Sir Cedric. Ilang sandali ay papasok na sila at iiwan ako habang nagpupulot ng mga damit ko. Magugulat ako dahil lalabas si Ma'am Joy. Ma'am, wag na po. Okay lang po. Hindi, malito. Bakit niya itatapon dito mga gamit mo? Ayos lang po. Sige po, pasok na kayo. Hindi, tutulungan kita. Hindi kita maipagtanggol. Kaya kahit sa pagtulong na lang sa'yo, hayaan mo na ako. Para sa sarili ko tong pagtulong ko. Kasi nahihiya ako sa sarili ko. Wag po ma'am, wala po kayong kasalanan. Hayaan mo na lang ako. Ma'am, kasi po… Bakit? Kasi po… Ano yun? Baka pag nakita kayo ni Sir Cedric na tinutulungan ako, awayin na naman kayo, pati po ako. Pasensya ka na ha. Saan po? Isa ako sa dahilan kaya ka ginaganyan ni Cedric. Hayaan niyo na po yun. Bakit ayaw mo pang umalis dito? Kasi ma'am, natatakot po ako. Saan? Baka hindi po ako makahanap ng trabaho. Imposible. Sa sipag mo marami ka makukuhang trabaho. Pero kung makakuha man po, hindi naman po agad-agad. Wala po ako matutuluyan. Pero sobra na ang ginagawa sa ni Cedric. Hindi na taong trato niya sa'yo. Kaya ko naman po. Binabastos niya ang pagkatao mo. Kaya ko naman pong tiisin. Bakit ba? Bakit pa nagtitiis ka ng ganyan? Nag-iipon po ako. Para sa pamilya mo? Hindi po. Maayos naman po sila sa probinsya. Sa asawa? Girlfriend? Hindi po. Wala pa po sa isip ko ang mag-asawa. At saka wala din po akong girlfriend. Eh bakit ka nag-iipon? Para kanino? Para sa sarili ko po. Bakit? Ano bang gusto mong bilhin? Wala po. Eh para saan ang iniipon mo? Kukuha po kasi ako ng licensure exam. Ha? Nang ano? Para sa CPA po. Certified Public Accountant? Opo. Ibig sabihin graduate ka ng accountancy? Opo. Nakapag-training na din po ako. Examination na lang po ang kailangan para maging certified public accountant na ako. OMG! Bakit po? Graduate ka pala tapos ginaganyan ka ni Cedric? May naipon na din naman po ako. Konti na lang po siguro, magpapaalam na din po ako. Sorry. Po? Saan po? Sa mga nangyayari sa'yo. Ma'am, wala naman kayong kasalanan eh. Naiinggit ako sa'yo. Sa mga ginawa sa'yo nakakaya mo pang tumawa. Kung daramdamin ko po, walang mangyayari. Panghihinaan lang ako ng loob. Anong plano mo ngayon? Kakausapin ko po si Sir Cedric. Ano? Babalik ka pa sa kanya? Opo. Benny naman! 1 taon na po ako dito sa 1 buwan. Sabi po ng magulang ni Sir Cedric, pag naka 1 taon na daw ako, bahala na raw ako kung anong desisyon ko. Bibigyan daw nila ako ng separation pay kung aalis ako. Alam din nila ang ugali ni Sir Cedric. At gaya mo ma'am, napakabait din nila. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Hayaan nyo na lang po ang mga nangyayari. Padaanin na lang natin. 1 buwan na lang naman po eh. Malaki po ang may tutulong sa akin nung ibibigay ng magulang ni Sir Cedric. Ay, o sige. Rerespetuhin ko na lang ang desisyon mo. Salamat ma'am. Sige na po, pasok na kayo. Eh ikaw? Bahala na po. Basta mamaya po kakausapin ko si Sir Cedric. Sige, papasok na ako. Papadudot pinapasok ko na si Ma'am Joy para na din sa kapakanan naming dalawa. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga ginawa ni Ma'am Joy sa akin pero kailangan ko pong iwasan
ang mga tulong na yon. Isang buwan na lang Papa Dudut at makukuha ko na yung kalayaan ko. Maintindihan naman ako ng magulang ni Sir Cedric kasi sila naman na nagsabi sa akin na kung kakayanin kong maglingkod sa anak nila ng 1 taon ay hahayaan na nila ako sa plano ko at may ibibigay pa sila. Papa Dudut, nakakahiya yung ibibigay na pera. Pero kailangan ko po munang lunukin ng hiya ko dahil malaking tulong po sa akin ang ibibigay nila. Isa pa'y hindi ko naman po hinihingi at lalong hindi ko kinuha kundi kusang loob nilang ibibigay. Papa Dudut, hindi ako umalis sa tapat ng bahay ni Sir Cedric. Naghintay ako kahit padilim na ay nandun lamang ako at naghihintay. Noong gabi na ay isa-isang naglalabasa ng bisita ni Sir. Pauwi na sila, bawat lumalabas ay nakikita ako. Kaya nagtatawanan sila bago umalis. Noong paalis na ang huling bisita ay hinatid sila ni Sir Cedric at Ma'am Joy. Pagkaalis ng bisita ay doon pa lang nila nakita na nandun pa ako. Gulat na gulat si Ma'am Joy at inisip niya siguro na mula nung tanghali nandun lamang ako. Si Sir Cedric naman ay galit pa din. Sir, Nandito ka pa sa labas ng bahay? Pinalayas na kita. Cedric naman, maawa ka naman sa tao. Tao? Cedric, ano ka ba? sir, sorry po. Nabigla lang ako kanina. Nagulat ako kaya nahawi ko ang kamay ng kaibigan niyo. Anong hinawi? Kitang-kita ko, hinampas mo. Cedric, sa tingin mo ba gagawin niya yun sa harap mo? Maski sa likod mo hindi niya gagawing hampasin ang kamay ng kaibigan mo. Dahil hindi siya ganun. Sir, pasensya na po kayo. Hindi na po mauulit yun. Talagang hindi na. Dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo pag inulit mo yun. Hindi na po, sir. Apakayabang mo kasi. Ano ba pinagmamalaki mo? Cedric, ano ba yan? Huwag ka na nga magsalita dyan, Joy. Pwede ba manahimik ka? Hayaan mo to sumagot. Ano, Benny? Ano ba pinagmamalaki mo? Wala po, sir. Yumayabang ka na kasi. Hindi po, sir. Sorry na po. Malis ka na nga sa harap ko. Naaalibadbaran ako sa'yo. Doon ka sa kwarto mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag ha. Opo, sir. Ang bobo talaga nun. Buisit. Ay, O bakit ka gumaganyan? wala. Anong wala? Eh di maipintay ang mukha mo. Tsaka ang dami mo pang sinasabi. Baka praning ka lang. Bakit ako mapapraning? Kung ano-ano kasi ang naiisip mo eh. Pinagtitripan mo ba ako? Lasing ka lang. Mabuti pa pumasok na tayo. Uy, teka sandali, Joy. Iiwan mo talaga ako rito? Hindi mo sinara yung gate. Benny! Anong kailangan mo kay Benny? Isara mo na yung gate. Pag tayo pinasok, pababayaran ko talaga sa'yo lahat ng mga mawawala rito. Ikaw ang nag-iwang bukas ng gate ha. Ako ba katulong dito? O edi ikaw na ang amo. Talaga, buti alam mo. Ewan ko sa'yo. Sir, may iutos pa po kayo? Natural. Ano pang silbi mo dito kung hindi kita uutusan, tanga? Ano po yun, sir? Anong ano po yun? Tatanga-tanga ka talaga eh. Hindi mo ba nakikita? Ang gulo ng bahay oh. Ang dumi-dumi. Linisin mo. Yung mga kaibigan mo kasi, parang kulang sa edukasyon. Ano sabi mo? Totoo naman ah. Yung ganyang kakalat ba, gawain naman tinong matured na tao? Dami mo sinasabi. Natural magiging makalat. Eh party yung nangyari kanina eh. Lilinisin ko na po. Bukas na yan, matulog na tayo. Anong bukas na? Huwag kang nga makialam dito. Hoy Benny, linisin mo lahat to ngayon ha. Ayokong makikita na magulo yan bukas pag gising ko. Anong oras na, Cedric? Kung di niya kayang linisan yan ngayon, eh siguro hindi na siya kailangan dito. Pwede na siya umalis. Hindi po. Kaya ko pong linisin lahat yan. Sige po, ako na ang bahala dito. Yan, ganyan. Mabuti naman at alam mo yung lugar mo. Tara na Joy, matulog na tayo. Tutulong na lang ako mag-ayos dito. Hindi na po, ma'am. Kaya ko na po to. Sige na po. Huwag ka na kasi makialam dyan, Joy. Narinig mo naman si Benny, di ba? Kaya na niya yan. Halika na sa kwarto. Mauna na ako ron. Sumunod ka agad. Ma'am, kaya ko na po to. Alam ko na nakagraduate ka. Pero graduate ka man o hindi, hindi ka niya dapat ginaganyan. Ma'am, hayaan nyo na lang po. Sabi ko naman po sa inyo, 1 buwan na lang naman. Sige po, matulog na kayo. Kaya ko na po to. Sige, pasensya ka na sa lahat ha. Ayos lang yun, ma'am. Salamat po uli.
Papa Dudut, titiisin ko na lamang po talaga ang isang buwan. Mababait ang mga magulang ni Sir Cedric kaya sigurado ako natuto pa rin nila ang pangako sa akin. Nilinis ko po ang buong bahay, nilinis ko po ng sobra dahil ayaw kong mahanapan na naman ako ng butas ni Sir Cedric. Kaya kahit kasulok-sulukan ay nilinis ko. Natapos na ako ng mag-aalas 6 ng umaga at patulog na po sana ako nang bigla namang nagising si Sir Cedric. Ipagtitimpla ko lang po sana ng kape pero ipinalinis niya sa akin yung 3 kotse niya. Gusto niya daw makitang malinis. Papa Dudut, kahit antok na ako ay sinunod ko ang gusto ni Sir Cedric. Hindi pa naman na madudumi ang kotse at ang isa ay alam kong kaka-car wash lamang pero sinunod ko pa din siya. Alam kong parte na naman yon ng parusa niya sa akin. Titiisin ko po kahit na hindi naman po kailangang linisan ng sobra ang mga kotse ay pinulido ko pa din po. Kasi nga po ay ayokong mahanapan na naman ang butas. Alas 12 na ng tanghali noong matapos ako. Hindi na ako nakapagluto, nagpa-deliver na lamang sila ng pagkain. Sasamantalahin ko na po sana ang pagkain nila para makaidlip ako pero tinawag na naman ako ni Sir Cedric. Pinapupunta niya ako sa palengke para daw bumili ng mga supplies. Nakaschedule dapat ang pamimili sa susunod na linggo pa pero bakit niya ako pinapupunta sa palengke ng araw na yon? Siyempre po wala naman akong karapatan na magtanong kaya sinunod ko na lamang po siya. Papa Dudut, mahilo-hilo ako habang papunta ng palengke at hindi pa nga po ako nakakaikot sa palengke ay nahilo na nga ako ng tuluyan. Kaya ako po ay nabuwal sa gitna ng palengke. Mabuti na lamang po at may mga nagmagandang loob na nagtakbo sa akin sa ospital. Papa Dudut, ang palengke naging ospital. Dahil po si Sir Cedric ang nakalagay sa emergency contact ng cellphone ko ay siya ang tinawagan nang nagtakbo sa akin sa ospital. Pero sa kasamaang palad, Papa Dudut, ay dininay ako ni Sir Cedric. Sinabi niya sa tumawag na wala siyang kilalang Benny. Wala po siyang pakialam sa nangyari sa akin. Nadinig daw po ni Ma'am Joy ang nangyari kaya pinilit niyang puntahan ako ni Sir Cedric sa ospital. Pero ayaw talaga ni Sir Cedric. Natatawa lang daw ito at sinabing siya pa daw ang pagagasusin sa pang-ospital ko. Papa Dudut, wala naman akong ibang kamag-anak o kakilala sa Maynila kundi si Sir Cedric. Ang mga magulang niya at si Ma'am Joy lang ang kilala ko. Pero mali ang natawagan dahil ang natawagan ay ang taong walang pakialam sa akin. Dahil sa ayaw akong puntahan ni Sir Cedric ay nagpaalam si Ma'am Joy. Nauuwi na pero hindi alam ni Sir Cedric na pumunta si Ma'am sa ospital para malaman ang kalagayan ko. Benny, Ma'am Joy, kumusta ka na? okay na po ako. Nakausap ko na yung nurse. Ano daw po ang sakit ko? Ayun, pagod at puyat. Ay, Bakit? akala ko mamamatay na ako eh. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Pero natakot po talaga ako. First time nangyari sa akin yun. Ngayon lang ako na ospital sa buong buhay ko. Kaya nga mabuti, yun lang. Sobra kasi ang pinagawa sa'yo ni Cedric eh. Nasaan na po si Sir? Wala siya. Nasa baba po? Wala, hindi siya sumama. Ah, okay po. Ayoko na sanang sabihin pero alam kong naiisip mo din naman na ayaw niyang pumunta kasi wala siyang pakialam sa'yo. Naiintindihan ko po. Pasensya ka na ha? Wala po yun. Hindi naman po talaga niya ako responsibilidad. Anong hindi? Nasa bahay ka niya, kargo ka niya. Kasambahay lang naman po ako. Pero tao ka. Hayaan niyo na. Ay, oo nga. Huwag na tayong mamroblema. Ang mahalaga, ayos ka na. Opo, salamat po sa pagpunta. Sino nagdala sa'yo dito? Umalis na po siya. Sobrang pasasalamat ko nga po sa kanya. Kakilala mo ba siya? Hindi po, namamalengke lang din po siya. Tapos tinulungan ka? Opo, Buti pa yung hindi mo kakilala na tulungan ka. hayaan niyo na ma'am. Saka nandyan na din naman kayo. Kaya parang nandito na rin si Sir Cedric. Ang bait mo talaga. Kahit hindi ka sinipot na ipagtanggol mo pa. Hindi naman po.
Pero eto ang dilema. Hindi niya alam na nagpunta ako dito. Ha? Oo, kaya wag mo nang mababanggit sa kanya ha. Alam mo naman yun. Sige po, makakaasa kayo. Ganun na nga lang para tahimik ang buhay natin. Opo ma'am, tatanong ko lang po sa desk kung pwede na ako umuwi. Natanong ko na kanina, oo daw. Pero magpahinga ka pa raw ng konti. Parang okay na po ako. Parang, pero hindi ka sure. Kaya magpahinga ka na muna. Baka kasi magalit na naman si Sir Cedric eh. Anong ikagagalit niya? Wala nga siyang pakialam na nandito ka. Hindi ka hahanapin nun, kaya ipahinga mo na lang muna tong araw na to. Kasi ma'am… Anong kasi? Huwag kang mag-alala kay Cedric. Mas stress ka niyan, baka magtagal ka pa dito. Hindi po yun ang iniisip ko. Ano? Yun po kasing ano… Ano? Yun pong babayaran. Baka po kasi habang tumatagal ako dito, lumalaki na ang bill. Baka maubos po yung ipon ko. Huwag mo nang isipin yun. Pero hindi po pwede. Aalamin ko na lang po muna kung magkano. Sabing huwag mo na kasing isipin yun. Binayaran ko na. Magkano lang naman? Tsaka mga gamot lang ang binayaran kasi libre naman dito. Po? Magkano po? Babayaran ko na lang po sa inyo. Binayaran ko na nga, babayaran mo pa sa akin. Ibig sabihin nun, ako na ang sumagot sa gastos. Pero ma'am… Tumigil ka na nga dyan, mag-relax ka. Pero… Ang kulit! Sandali at bibili ako ng makakain. Alam kong hindi ka pa nag-almusal at tanghalian. Huwag ka nang umangal, hintayin mo ako dyan. Papadudod hiyang-hiya ako kay Ma'am Joy. Napakabait niya talaga. Kumain kami doon sa ospital at hindi naman maselan si Ma'am Joy. Matapos naming kumain ay nagpahinga na lamang ako ng konti at saka nagyaya. Ayaw pa sana ni Ma'am Joy pero sinabi ko na okay na talaga ako. Sa totoo lang ay iniisip ko ba din talaga si Sir Cedric. Ang tagal ko nang wala sa bahay, baka magalit na naman siya at palayasin ako. Pumayag na si Ma'am Joy na umuwi ako at sinabi niya na ihahatid niya na lamang ako pauwi pero ibababa niya ako sa isang kanto ang layo sa bahay ni Sir Cedric para daw hindi kami makita. Ayoko na po sanang magpahatid kaso'y mapilit po talaga si Ma'am Joy kaya umuo na lamang din ako. Habang palabas na kami ng ospital ay may nangyari na naman na hindi inaasahan. Papadudod si Ma'am Joy naman ang nawala ng malay tao. Kahit nasa ospital naman kami ay nagpanik pa din ako. Hindi ko alam kung tatawagan ko ba si Sir Cedric para sabihin ang nangyari. Pero naalala ko ang sabi ni Ma'am Joy na huwag kong sasabihin na nagpunta siya sa ospital. Kaya inasikaso ko na lamang si Ma'am Joy hanggang sa magkamalay ito. Maayos naman daw ang kalagayan ni Ma'am Joy pero nagulat kami sa resulta. Matapos magpahinga ni Ma'am Joy ay nagyaya na itong umuwi. Ipinipilit pa rin niya na ihahatid ako na mas lalo kong tinanggihan dahil nga sa kalagayan niya. Pero ayaw magpatalo ni Ma'am Joy kaya hinatid pa din niya ako. Pagkababa ko ay diretsyong umuwi na si Ma'am Joy sa bahay nila. Kinabukasan ay pumunta uli siya sa amin para kausapin si Sir Cedric. Oh, Benny! Good morning sir. Buhay ka pa? Akala ko namatay ka na eh. Gusto niyo po ng kape? Sagutin mo nga itong tanong ko. Paano ka nakaligtas sa kamatayan? Paanong buhay ka pa? Pagod at puyat lang daw po sir ang dahilan ng pagkahilo ko. Ah, ganon. So ngayon pinariringgan mo ako? Hindi po sir, sinasabi ko lang po. Ba't kailangan mo sabihin yun? Para sisihin ako na ako may kasalanan na nangyari yan sa'yo. Ganon? Hindi po sir. Mabuti. Akala ko nagpaparinig ka eh. Hindi po. Ba't ba hindi ka patuluyan nagpa-doktor? Sir? Ang sabi ko para maintindihan ng bobong utak mo, sana dumiretso ka na sa plastic surgeon. Pinaayos mo yung mukha mo. Eto na po ang kape nyo. O ba't iniiba mo usapan? Hindi po. So inaamin mo na pangit ka? Sir. Aminin mong pangit ka? Opo. Yan! Mabilis ka naman pala kausap eh. May iuutos po ba kayo? Takpan mo nga yung mukha mo. Cedric, Oh, andito ka na? Di ka man na nagsabi na papunta ka na pala. Ma'am, gusto niyo ng kape? hindi na, kakatapos ko lang. Ba't ang aga mo pumunta rito sa bahay? Lalabas po muna ako.
Sige. Hoy Benny, anong lalabas? Diyan ka lang. Linisan mo yung lababo. Ayoko na masebo yan ha. Opo. Tumigil ka na nga. Hayaan mo na si Benny. Bakit? Hinahayaan ko naman siya. Hinahayaan ko siya maglinis. Oh, ano pang tinitingtingin mo dyan? Linisin mo na yung lababo. Tsaka ikaw Joy, ang aga-aga para mag-abogado ka sa pangit na yan. Sinisira mo araw ko eh. Tumigil ka nga. Ikaw ang tumigil sa pakikialam mo. Tsaka hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Ba't ba ang aga mo dito? May sasabihin ako sa'yo. Mamaya na yan. Nagkakape pa ako eh. Bakit? Hindi ka pwede makinig kahit nagkakape ka? Gusto kong mag-relax habang nagkakape. Mag-relax? Naabutan nga kitang ginugulo mo na naman si Benny. Kasama sa pagre-relax ko yun. Ang manlait? Oo. Mas nare-relax ako pag natatawa ako. Cedric, ilang taon ka na? Isip pang bata pa yung ugali mo. Ay, si Benny na naman ba pag-aawayan natin? Nakakaurat na. Makinig ka na sa sasabihin ko. Ano ba kasi ang sasabihin mo? Ngayon ka lang naging ganyang kapilit ng ganito kaaga. Importante kasi ang sasabihin ko. O sige na, importante na ako importante. Ano ba yun? Cedric, buntis ako. Bakit ka tumatawa? Ang pangit kasi ng joke mo eh. Kasing pangit ang mukha nito ni Benny. Hindi ako nagbibiro, buntis ako. Pwes kung ganon, ako naman ang hari ng England. Umayos ka nga, seryoso ko. Eh di seryoso ka. Seryoso din ako. Paano ba nangyari yan? Sira ulo ka ba? Anong tanong yan? Malay ko ba kung sa akin talaga yan? Kanino pa? Malay ko ba? Baka mamaya kung kani-kaninong lalaki ka pa sumasama. Bastos ka! Ikaw ang bastos. Pupunta-punta ka rito ng ganito kaaga tapos pagbibintangan mo ako na nabuntis kita. Malis ka na nga rito. Tsaka wag na wag mo ipapakita sa akin yung pagmumukha mo ha. Hindi ko anak yung dinadala mo. Sisirain mo pa buhay ko. Ano? Anong sisirain ng buhay? Buhay ding tong nasa tiyan ko. Pwes edi papatay mo. Pakialam ko. Aray! Hayop ka! Hindi ka namin kailangan! Hindi nyo kailangan. Wala akong pake. Umalis ka na habang kaya ko pang pigilan yung sarili ko. Baka mamaya sipain pa kita palabas. Malis ka na! Papadudot nandun ako sa lugar kung saan nangyari ang pagtatakwil ni Sir Cedric kay Ma'am Joy at sa anak nila. Hindi na ako nabigla sa sinabi ni Ma'am Joy kasi nandun ako sa ospital noong sabihin ng doktor ang dahilan ng pagkakahimatay niya dahil sa buntis siya. Masaya pa naman si Ma'am Joy noong sabihin sa kanya na buntis siya. Tapos ay hindi pala sila tatanggapin ni Sir Cedric. Galit na papasok sa kwarto niya si Sir Cedric kaya ako ay tatakbo palabas para habulin si Ma'am Joy. Sa labas ay naabutan ko si Ma'am Joy na papasok sa kotse ng kaibigan niya. Sinamahan pala siya kasi sa ugali ni Sir Cedric ay may duda na ang kaibigan niya na mangyayari ang pagtatakwil at hindi nga siya nagkamali. Susugurin pa sana ng kaibigan ni Ma'am Joy si Sir pero pinigil na lamang siya ni Ma'am Joy. Awang-awa ako kay Ma'am Joy kaya kinausap ko siya para man lang kahit papaano ay mapakalma ko siya. Pero nagulat akong ibang itsura ni Ma'am Joy. Parang walang sakit na nakabaka sa mukha niya. Yun pala ay pinaghandaan niya na rin ang araw na yon. Alam na niya ang gagawin kung sakaling mangyari ang hinala nila. Bubuhayin niya ang bata at lalayo sila kay Sir Cedric. Sinabi na lang sa akin ni Ma'am Joy na huwag ko na siyang alalahanin pa. Isipin ko na lang daw ang sarili ko. Hindi na daw siya makakapunta sa bahay na yon kaya hindi na niya ako maipagtatanggol at isipin ko din daw ang sarili ko kung tama ba ang pagtigil ko doon kahit na tinatapakan na ang pagkatao ko. Saka nagpaalam sina Ma'am Joy at ang kaibigan niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil nagising ako sa mga sinabi ni Ma'am Joy. Kaya pagkapasok ko sa bahay ay kinompronta ko si Sir Cedric. Alam kong talo ako pero kahit doon lang din ay may pagtanggol ko si Ma'am Joy. Madami na siyang nagawa sa akin. Papadudot, ewan kung anong tapang ang sumanib sa akin at pinagsabihan ko si Sir Cedric sa maling ginawa niya kay Ma'am Joy. Dahil doon ay galit na pinalayas ako ni Sir Cedric. Pinagbintangan pa nga niya ako na baka ako daw ang tatay ng dinadalaan ni Ma'am Joy.
Kasi lagi daw akong pinagtatanggol ni Ma'am Joy at inamin daw sa kanya ni Ma'am na pwede daw magkagusto si Ma'am Joy sa akin. Ewan ko, Papa Dudut. Inisip ko na gawa-gawa lang ni Sir Cedric ang mga sinabi niya kasi ayaw niyang magpatalo. Umalis na ako ng bahay, yung totoo na. Wala na sa isipan ko ang makiusap pa sa kanya. Nawala na din sa isipan ko yung ibibigay na separation pay ng magulang ni Sir Cedric. Wala naman akong ibang kakilala kaya wala na akong magagawa kundi ang bumalik na lamang uli sa probinsya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkita kami ni Ma'am Joy sa isang parke. Magkakausap kami nang wala nang iniisip na baka makita kami ni Sir Cedric. Nagkagaanan kami ng loob at siguro ay noon pa kami ganoon sa isa't isa kaso'y hindi lang namin napapansin kasi nga ay nasa gitna si Sir Cedric. Nasabi ni Joy na gusto niya na munang lumayo sa lugar na yon. Ako naman ay plano ko nang umuwi sa probinsya para balikan ang kapirasong lupa na dati kong tinataniman ng kung ano-ano. Kaya naisipan kong yayain na lamang si Ma'am Joy para doon na magpalipas ng sama ng loob sa amin. Mas maganda pa ang probinsya para sa kalagayan niya dahil presko ang hangin, Papa Dudut. Nahihiyaman si Ma'am Joy ay pumayag ito. Sinabi niya na kung pwede daw ba siya doon hanggang sa makapanganak. Pumayag ako, Papa Dudut, at habang lumilipas ang panahon ay nagkakamabutihan na din kami ni Ma'am Joy. Pero noong panahon na yon ay sinabihan ako na Joy na lang ang itawag ko sa kanya. At wala nang Ma'am. Kami lang ang magkasama hanggang sa makapanganak siya. Papa Dudut, maganda na ang samahan namin kaya kahit kabado ay niyaya ko siyang magpakasal na agad naman niyang inuohan. Kasunod noon ay inayos na namin para mas legal na ako ang tatayong ama ng anak niya. Joy! Cedric? Anong ginagawa mo dito? Pinuntahan talaga kita. Bakit? Kumusta ka na? Mabuti ako. O sige, aalis na ako. Joy, teka sandali. Bakit? Joy, patawarin mo na ako. O sige na, para may closure, pinapatawad na kita. Salamat. O paano, aalis na ako. Joy, teka lang. Ano ba yon? Joy, bumalik ka na sa akin. Cedric, mahigit 1 taon na nung ipinagtabuyan mo ko. Ngayon ka lang makikipagbalikan? Sorry, mali ko yun. Mali talaga ako. Okay naman yan at inamin mong mali ka. Pero hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Pero bakit naman hindi? Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Joy, kailangan niyo ako. Kung kailangan ka namin, sana noon pa. Naka-recover naman kami ng mahigit 1 taon. Nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na sa akin. Bumalik na kayo ng baby ko. Ay Cedric, hindi mo siya baby. Nung tinaboy mo siya, nawala na ang connection niya sa'yo. Sinabi mo pa ngang ipapatay ko siya, di ba? Joy, nabigla lang ako noon. Okay na din yan at natanggap mo na ang lahat. Kaya mamuhay ka na ng masaya at ganun din naman kami ng anak ko. Joy, kahit pagbali-baliktarin mo pa ang mundo, ako pa rin ang tatay ng anak mo. Cedric, kahit ano pang sabihin mo, hindi ko nakita na ama ka. Joy, please naman oh. Ayusin natin to. Sabi ko nga para may closure, di ba? So maayos na, kaya mamuhay na tayo ng masaya. Joy, parang awa mo naman na. Hindi ako pamamanahan ni na mami at daddy kapag hindi ko na ipakita sa kanila yung anak ko eh. Ayun! So yung mana mo lang palang iniisip mo kaya mo gusto makilala ang bata. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Cedric? Hindi mo kasi naiintindihan. Kaya ako iniisip yung mana, para rin naman sa inyo yun ng anak ko. Hindi namin kailangan ng mana mo. Masaya kami kung anong meron kami. Tigas ng mukha mong babae ka. Ang yabang mo. Sino ba pinagmamalaki mo? Welcome back, Cedric! Bumalik din ang totoo mong kulay. Ilabas mo yung bata. Gusto ko siya makita. Sino ka para utusan ako? Ako tatay ng anak mo. Tanga ka ba? Huwag mo akong patawanin. Joy, ayos ka lang? Oo. O ano to? Si Benny sinamahan mo? Oh, bakit? Aba, matapang ka na ha. Sino pinagmamalaki mo? Wala akong ipinagmamalaki, kundi ang kabutihang asal ko. O ano ibig mo sabihin ngayon? Sinasabi mo bang masama asal ko? Kailangan pa bang sabihin yon? Tara na, mahal. Mahal? Hindi ka ba nandidiri? Actually, nandidiri ako. Nakita mo na, Benny? Kaya nga ako nagyayaya na umalis eh.
Kasi kanina pa ako diring-diri sa'yo. Wow, bilib na ako sa kapal ng mukha mo, Joy. Baka nakakalimutan yung dalawa na kaya ko kayong bilhin. Ha? Bilhin ng alin? Anong yaman ang pinagyayabang mo? Hindi ba tinanggalan ka nga ng mana? Teka nga, paano ka ba naging ganyang kabastos? Tinuruan ka ba na maging bastos nitong pangit na to? Kung bastos ako, ano ka pa? Tumigil ka na nga sa kakadada mo. Halika na, sumama ka sa akin. Asa na yung bata? Wala kang isasama. Wala ka din namang kasama ngayon. Kaya mabuting ikaw na rin ang magbitbit sa sarili mo paalis. Ang yahabang niyo talagang dalawa. Marunong lang kaming lumibel sa kausap namin. Anjojologs yung magsalita, tanga. Hindi ka naman ganyan dati, Joy ah. Pues salamat at naituro mo sa akin ang pagiging jologs. Tumigil ka na, nabubwisit na ako sa'yo. Mas lalo kami sa'yo, kaya umalis ka na at huwag nang babalik. Ah, mayabang ka ha? Subukan mong saktan si Joy. Eh di ikaw sasaktan ko. Ano? Ano? Kala mo kaya mo ko? Kaya mo ko? Papa Dudut, ayokong-ayoko na makikipag-away pero wala na akong magawa. Siya po ang nauna at isa pa ay sasaktan niya si Joy kaya kailangan kong kumilos. Mabuti na lang at madami ang nakakita sa nangyari at naawat kaming dalawa. Mas swerte pa din si Cedric kasi hindi niya katulad ang mga taga-lugar namin. Kung sa iba lang ay kinuyog na siya bilang dayo na nanggugulo sa lugar namin. Pero hindi siya kinanti, itinulak pa niya ang mga umaawat sa kanya. Dahil sa pagbabanta ni Cedric ay ipinablatter namin siya kaya hindi siya pwedeng lumapit sa amin. Dahil doon ay nanahimik uli si Cedric at may takot naman pala siya. Kaya 1 taon namin siyang hindi naramdaman. 1 taon na tahimik. Pero nagpalamig lang pala si Cedric at hindi pala sumusuko. Gusto pa din niyang makuha ang bata para lang sa mana niya. Kaya nung malamig na ang sitwasyon niya ay bumalik ulit siya sa lugar namin. Papa Dudut, walang pagbabago si Cedric. Siya pa din. Para siyang stalker at wala naman siyang kinuhang private investigator, kundi siya lang na matagal-tagal na din pala kaming ini-stalk. Pupuntahan niya kami sa lugar kung saan namin hilig mamasyal tuwing araw ng linggo. Joy! Cedric, ano na naman bang kailangan mo? Huwag kang lalapit sa amin. Nakablatter ka. Wala akong gagawing masama. Nandito ako para makipag-usap lang. Ano pa bang pag-uusapan, Cedric? Nasabi ko na lahat ng huling usap natin. Nung nanakit ka na naman. Joy, patawarin niyo ako. Benny, sorry. Pinapatawad ka na namin. Pero patahimikin mo na kami. Pakinggan niyo naman muna ako. Please. Tama na, Cedric. Joy, sige na. Hayaan natin siya magsalita. Salamat, Benny. Sige na. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo. Alam kong marami yun kaya hindi ko naiisa-isahin. Sana lang mapatawad niyo ako. Matagal ka na namin napatawad. Ang hiling na lang namin ay yung tama na sana ang panggugulo mo. Hindi na. Hindi na ako manggugulo. Pangako. Tinatanggap namin ang paghingi mo ng tawad. Salamat. Maraming salamat. Sana totoong tapos na to, ha? May isa na lang sana akong hiling. Ano yun? Gusto ko sanang makita yung anak ko. Ha? Hindi. Joy, ipakita mo na. Karapatan niya yun. Benny, maraming salamat. Sandali, kukunin ko siya. Kasama ng mga pinsan niya at ng mga tiyahin ko. Nag-ikot sila. Pero nandyan lang yun. Malaki na siguro yung bata, ano? Mahigit 1 taon na siya. Ayun na ba siya? Yung karga ni Joy? Oo, siya na nga. Ang laki na nga ng anak ko. Cedric, pasensya na ha kung hindi ko siya ipapahawak sa'yo. Okay lang, Joy. Naiintindihan ko. Hello, baby. Hello, junior ko. Junior nga siya, pero Benny Junior. Ano? Boba ka ba? Bakit kay Benny mo pinangalan yung anak ko? Joy, dali mo na muna si Junjun sa mga tita. Hoy, Joy! Huwag mo ilalayo yung anak ko sa akin! Nakita mo ba yung ginawa mo sa bata? Takot na takot. Paano di ako sisigaw? Eh bakit sa inyo ipinangalan yung anak ko? Pwede ka namang magtanong ng maayos. Bakit kailangan mong sumigaw? Hoy, wag niyo akong ginagagong dalawa ha! Ano bang problema mo? Bakit ba ganyan ang ugali mo? Mababait naman ang magulang mo. Wag mo idama yung mga magulang ko dito! Wala silang pakialam dito! Gusto ko lang sabihin sa'yo na nung pinalayas mo ako sa bahay mo,
Kinausap ako ng mga magulang mo. Ibinigay nila sa akin yung ipinangako nilang separation pay at sinobrahan pa nila. Yun ang pinanggastos ko para makapag-exam ako. Utang na loob ko rin sa magulang mo kung bakit ako CPA ngayon. Pati mga magulang ko inuto mo? Tinulungan ka na nga, pinirahan mo pa. Gusto ko rin sabihin sa'yo na nagpunta dito ang mga magulang mo at nakita na nila ang apo nila at nagpapadala sila ng sustento. Ayaw ko na sana pero nahihiya sila sa mga ginawa mo kaya sila ang babawi sa mga kasalanan mo. Sinungaling ka? Bakit pa nila gugustuhin makita yung apo nila sa akin para maibigay yung mana ko? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Na baka ginagawa lang nila yun para magbago ka. Huwag mo akong ginagago, Benny ha. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Hayop ka talaga! Pati anak ko bibigyan mo ng trauma! Lumayas ka na dito! Kasalanan mo lahat to. Bakit kasi dito mo ipinangalan sa pangit na to yung anak ko? Tumigil ka ng kakapangit mo! Joy, hayaan mo na lang siya. O kita mo, tanggap niyang pangit siya? Oo, tanggap ko. Pero tandaan mo na ang sinasabi mong kapangitan ko, pwede kong ipaopera sa doktor para umayos. Pero ang ugali mo, kahit sinong doktor, wala nang magagawa pa. Sige na, alis na ako. Magsama kayo. Mabuti pa nga. Papadudot, hindi na nga nang gulo si Cedric mula noon. 2 taon na si Benny Jr. pero hindi na kami ginugulo pa ni Cedric. Pero patuloy pa din ang komunikasyon namin sa mga magulang niya. Dahil sa nabalitaan ng mga magulang niya ang ginawa ni Cedric na ikinatakot ng bata ay nagalit lalo ang mga magulang niya sa kanya. Hindi na din siya binigyan ng sustento sa bata na nila ibinibigay ang lahat. Papadudot, hindi naman kami masamang tao ni Joy. Kasi pinag-uusapan pa din namin na ipakilala si Cedric sa anak niya bilang lehitimong ama nito. Pero kailangan naming hintayin ang tamang panahon para dito. Papadudot, magkakaroon na ng kapatid si Benny Jr. Buntis na po si Joy sa ikalawan naming anak. Papadudot, si Cedric naman bilang wala na ang karangyaan sa kanya ay isa na lamang empleyado sa isang kumpanya. Sinubukan ni Cedric na makipagrelasyon ng ilang beses kaso'y wala pong tumatagal sa kanya dahil na din sa ugali niya. Kaya ngayon ay wala pa din siyang asawa at anak. Wala na din siyang nadisgrasya sa mga naging girlfriend niya. Salamat po, Papadudot, sa inyong pagbabahagi ng aking kwento sa inyong mga tagapakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benny. May kabutihang hindi nang hihingi ng kapalit. Kadalasan ay ang panahon ang gumagawa ng paraan para maibalik ang kabutihang ating ginawa. Ang pagtatakwil kailanman ay hindi nagbibigay ng magandang katapusan kanino man. Subalit ang pagtanggap at pag-ako sa isang responsibilidad na hindi naman sa atin ay isang bagay na karapat-dapat lang na gantihan ng kabutihan ng darating na panahon. Ako po ang inyong si Papadudot. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.